May paniniwalang nagdadala ng kamalasan ng mga uwak. Pero hindi para kay Erben. Dahil isang uwak ang naging best friend niya. Mahaw, 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 noy. Tuwing umaga, humuhuni ng malakas si Wak para tawagin si Erben. Oras na kasi ng kanyang almusal. Pagbukas ng kanyang kulungan, hindi agad ito lumilipad kundi dumadapo sa kanyang kamay. At ang kanilang good morning sa isa't isa, Wow. Wow da na ya. Wow. Mahaw. Noy. Wow. Wow. pero kapag sinabi ni Wak na Mahaw. Oh, sige natin. ang mahaw ay salitang hiligay nun ng ibig sabihin ay almusal. Mahaw. Noy. Mahaw. Open. Pero di makainom ng tubig si Wak dahil nakikigulo rin ang asong si Hana. 2009 nang makuha ni Erben si Wak sa isang natumbang puno pagkatapos ng bagyo. Mahaw. Mahaw. Noy. Simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Diyan, sa baba. Oo. Dito. Yung natumba na puno dahil sa, I think, mga low pressure yata yon, na landslide yung puno sa gilid ng, ng bangin. Kasama siguro yung nila. Tapos may inakay sa taas. Mm. 4 sila yon. Nakita namin na tumba yung puno, so pinuntahan namin. Mm. Then yung dalawa, hinanap namin. Nakita namin yung dalawa sa, nalaglag sa bato. Buhay pa. Patay na, pagkalaglag. Ano, may balahibo na siya noon? Wala pa. Wala pa. Yung nakapikit pa yung mga mata. Dahil malayo nakakaikot sa paligid ng bahay si Erben, araw-araw, nangungulit din si Wak kay Erben para maligo. Si Erben na ang tumayong magulang ni Wak. Imprinting ang tawag dito o ang pagkakaroon ng matinding dependent bond sa tao o hayop na una nilang makikita pagkapanganak. Simula nang sagipin ni Erben si Wak, hindi na sila nagkahiwalay. Sanay talaga siya sa tao, no? Yung mga uwak kasi isa sa mga pinakamatalinong ibon yan, eh. They're very inquisitive, they're aware of their surroundings. Marami nang natututunan na salita si Wak. Mahaw. Noy. Noy. Ha? Una yan kasing salita is nanay. Mm-hmm. Nanay tsaka tatay. Mm-hmm. Kasi kaya lang sa ngayon, yung nay at tay naging noy. Then lahat kami tawag niya na noy. Pag Gen Z. pag gutom sa, noy, mahaw. Mahaw na lang. Ayon kay Erben, hindi naman daw niya tinuruang magsalita si Wak. Wak. Mahaw. Mahaw. So yung pagsasalita naman ng ibon, they're not really talking. It's like a reflex reaction. Mahaw. Mahaw. Wow. Wow. Parang inuulit lang niya yung sinabi mo, yung sound na yon, yung vibrations na yon, they try to imitate it as a response to your reaction. Mahaw. Noy. Wow. 15 years old na siya, ano? At saka parang wala pa sign ng arthritis and all that. Because birds can also experience those things, eh. Hindi mo na tinry na pakawalan siya. Pinakawalan. 2 pa sila dati. Kaso yung isa nadakip ng manok. Oh. Pinatay. Kasi kala ng manok makukunin yung yung sisiw niya. Sa wild, kaya ng mga uwak mabuhay hanggang 8 taon. So siguro kung since dito sa may semi-confined yung kanyang environment, because food, wala namang scarcity, always available.
Hindi naman siya exposed to the elements really. And wala siyang kalaban sa paghahanap ng pagkain. May pagkapilyo rin daw itong si Wak dahil bigla na lang niya tinutuka ang mga kasama niyang pusa at aso. Lalo na kung ang usapan ay pagkain. Tingnan mo yung beak nitong yung mga crows. No? These are scavengers. There's a really robust beak. Kasi talagang pangtukayan, panghanap ng pagkain. Pwede nilang isuot yung beak nila doon sa mga butas ng mga puno to look for grubs. Pero minsan masungit din siya. Behave. Pilyo ka nga talaga. Dahil malayang nakakaikot sa paligid ng bahay si Erben, dinarayo daw ng ibang uwak si Wak. Kinakalaban siya, nag-aaway silang dalawa. Pag may dumating na isa, na pagtulungan siya, uuwi yan sa amin. Pero pag isa lang, one-on-one, lalaban yan. Lalaban yan. Oo. Ayun yung mga nangyayari kapag nag-aalaga tayo sometimes ng wildlife. Sa una, because we're already changing their habits, their reaction to the environment, their natural instincts, we are already altering. No, so hindi na nila alam kung saan sila makikibagay, how to escape enemies, how to interact with other birds of the same species niya, no? So lahat yan we're altering, and it will be very difficult for this bird to be released back into the wild. Wak, mahaw. Dahil nag-viral sa social media ang bonding nila Wak, pinuntahan ng DNR si Erben para suriin ang kalagayan ng Wak. Yung in charge namin sa enforcement and yung in charge namin sa wildlife ang pumunta. So during that time, pagpunta nila, free lang man siya, naka-fly lang outside, pabalik-balik. Wala siyang violation doon. May violation lang siya pag i-keep niya, i-cage niya, hindi makalabas, parang walang freedom yung bird. Pero kung malaman namin na i-cage siya, doon na kami mapapasok kasi may violation na siya doon sa keeping the animals without proper document kasi dapat i-register, that is called Certificate of Wildlife Registration. Ayon sa Sendro Kabangkalan, inaayos na nila ang permit para kay Erben at Wak. Base sa kanilang assessment, hindi naman kinukulong si Wak, kaya hindi nila ito kukunin. Napansin ko may cage ka doon para saan yung cage? Para din yan sa sa kanya kasi baka pag gabi kasi minsan may umakyat dito ng mga ahas na kumakain ng manok. Kahit saan magpunta si Erben, palagi niyang kasama si Wak. Siyempre, hindi mawawala si Hana na isa sa kabanding ng uwak. Dito sa falls na ito, kadalasan pupunta sila Erben, si Wak at saka si Hana. No? Ito yung favorite bonding spot nilang tatlo. Si Wak, minsan makikita mo, naliligo dito sa ilog, sa falls. Nang makaligo, lumamig na ang ulo ni Wak. Kaya bati na kami. Kalala lang na itong bonding na ito between Erben at saka si Wak, it's unusual. So sa kanya na lumaki, kahit napakawalan niya dito sa gubat, talagang bumabalik pa rin sa kanya. Kasi kung tutusin, pwede namang umalis si Wak anytime But pinili niyang kasama sila. Kasama ng ibang mga hayop at kasama ni Erben. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.